Hello crafters! Welcome back to my channel. So ngayon, ang i-discuss natin is yung silhouette machines. Yung mga silhouette machines na meron ako are Silhouette Cameo 5 and Silhouette Portrait 4. So yun yung dalawang latest machines ni Silhouette na nilabas dito sa atin sa Philippines. So yun yung ipapakita ko sa inyo ngayon, lalo na dun sa mga beginners sa cutting machines. Yung silhouette machines are different from the Dominator machine. So, kung nakikita niyo yung videos ko about Dominator machines, si Dominator machines gumagamit ng cutting dies para makapag-cut ng shapes. So, standard yung shapes niya. Hindi natin magbabago yung shapes and sizes niya. Ang mababago lang natin is yung design. So, yun ang medyo pagkakaiba nila. Ang silhouette machines, kailangan natin ng ang tawag dito, software. So, gumagamit si silhouette machine ng software katulad ng Silhouette Studio. So, yun. Pakita ko muna sa inyo yung machine. Ayan. So, ito yung machine natin. So, ito si Silhouette Cameo 5. Ito yung pinakabagong machine ni Silhouette Philippines, Silhouette America na inilabas early or mid last year yata, parang ganun. October yata inilabas, nilaunch to sa US. So ito yung Silhouette Cameo 5 in black. Ito yung 12 inches. So meron Cameo Plus which is 15 inches, Cameo 5 Plus which is 15 inches. Meron pa rin tayong Cameo 4, 3, and alam ko may gumagamit pa rin ng 2 and 1. Okay, so magagamit pa rin natin yun. Updated pa rin sila sa mga software. So, ito yung Cameo 5. And this is the Portrait 4. So, ito yung smallest machine ni Silhouette. Yung ating Portrait 4. So, para sa mga bago, ito yung smallest. Ito yung Portrait 4. And, ito yung Cameo 5. So, ito siya. Actually, dahan-dahan yung bukas yan eh. Medyo maalikabok kasi kakagamit ko lang. Pwede mo siyang dahan-dahan na i-ano. Ayan. So, ito, yung cutting mat na ginagamit natin dito is 12 inches. So, yung dalawang klase yung cutting mat. Isang 12 by 12 and isang 12 by 24. So, mamaya, hanapin ko lang, papakita ko sa inyo. So, ginanyan ko siya kasi nilinis ko siya, pinagpagan ko siya. So, yung standard blade na kasama ng both machines, pag binili nyo, is the auto blade. So, ito si auto blade. Auto blade, as the name says, automatic niyang i-adjust yung settings mo ng blade. Okay? So, mamaya natin i-discuss yun dun sa basic lang yung gagawin natin sa Silhouette Studio kasi medyo complicated ang Silhouette. Hindi natin siya matatapos sa isang video sa sobrang dami ng ano niya. So, ito yung auto blade. Kasama niya yan pareho kapag binili nyo out of the box. Okay. Alam ko may video ko dito ng Portrait 4. Pero yung Cameo 5 wala. So, ayan. Pero ang mga blades na ginagamit ko for Cameo 5, hindi auto blade. So, ito yung premium blade. Ito yung 1mm na premium blade for Cameo 4. And meron din ditong blade na premium blade din siya. Same lang. Same lang sila. Same lang naman sila na premium blade. Ang kaibahan lang, this one is bilog for Cameo 3. Ayan. Ang machine mo is Cameo 4, Cameo 4 and Cameo 5, Portrait 4 and Portrait 3, ganito na dapat yung blade mo. Square na yung likod. Pero pag Cameo 3 pababa, ganito pa siya bilog. Pwede din siyang gamitin sa Cameo 4 as long as meron ka nung Cameo 4 pataas, as long as meron ka nitong adapter. Itong adapters na to, 4 colors to, kasama to sa Cameo 4. Pero hindi na siya kasama sa Cameo 5. Okay, hindi siya kasama sa Cameo 5 pag binili nyo. Ito kasi galing sa 4 ko to. So, iniwan ko siya. Sorry, iniwan ko siya. Pero anong ko binigyan ko yung isa, yung nakabili ng machine ko. So, dalawa yung gamit ko. Magkaiba kasi. Ito for papers. Ito, plain papers, cardstock, textured cardstock. Ito sa glittered cardstock ko to ginagamit.
Hindi ko sila pinagpapareho. So, meron din dito, ito yung craft blade. Kung makikita nyo, mas malaki yung blade niya, diba? So, ito yung craft blade. Maraming klase ng blade ang Cameo machines. So, meron din tayong pen holder kasi pwede ka rin mag-drawing gamit yung Cameo machine. So, ibang ano naman yan, ibang topic na yan. And then, ito yung mga bagong tools for Cameo 5. So, ito for Cameo 5 lang to ha. Ito yung embossing tool. So, hindi ko pa siya natatry. Nakikita nyo bagong-bago siya. For Cameo 5 and Curio 2 pa siya. Blurred ba? So, ayan. Basta, ayan siya. Embossing tool, dalawang size kasi siya. May manipis at saka may makapal. Ayan. So, medyo matagal pa to. So, kung i-discuss natin siya lahat, mauubos yung oras natin, promise. Ayan. So, ito, ayan na nga yung ating Cameo 5. Meron siyang kasamang roller. Vinyl holder roller. Nandito ko siya sa ilalim. Sorry na makalat kasi kakatapos ko lang mag-cake topper. Ito yung vinyl roll holder niya. Kasi yan yun, dyan mo lalagay yung vinyl na roll. Ayan, pwede mo siya ilagay dyan para hindi ka mahirapan matless cut. Pwede mo siyang i-attach dito sa ilalim. Ayun. So, meron ding tinatawag na ES mat, electrostatic mat C Cameo 5 na pwede ka nang hindi gumamit ng madikit na mat. Kasi yung mga madikit na mat, ito yon. So, ito yung mga sticky mat. Ito yung tinatawag na sticky mat. Ito yung 12x12. Hindi ko alam kung nasa yung 12x24 ko, pero may malaki siya, 12x24. So, ito yung sticky mat. Merong electrostatic mat na i-attach mo din dito. Hindi mo na kailangan na itong mga sticky mat. So, wala pa tayo nun. Kasi medyo mahal. Hindi pa tayo bumili. So, ayun. Ayan yung ating mga blades. So, siguro sa part 2 na yung blades, magbe-basic muna tayo for cutting and designing gamit tong mga machines na ito. So, ayun, papakita ko sa inyo yung Silhouette Studio. Nakikita nyo yung screen ko. Yung tignan yung screen ko. Yung mga kalat ko sa likod. In-upload ko before nito yung, ang tawag dito? Yung craft room tour, updated craft room tour, and medyo short story. So, sana panoorin nyo rin. May di-discuss ko yung Silhouette Studio. So, camera lang, hindi pa kasi ako masyado marunong sa screen record something ngayon, basta yun, papakita ko lang sa inyo, wait lang. Ayan, ito yung ating Silhouette Studio. So, itong Silhouette Studio ko is the business edition. Hindi ko lang kung makikita nyo nakalagay dito, business edition. Pwede nyo i-download, dun sa mga gusto palang i-try, pwede nyo i-download yung basic edition. It's free, walang bayad. Pag na-download nyo, pwede nyo gamitin with or without internet. So, kaya ko lang naman kailangan internet kasi for designing. Minsan kailangan ko ng mga clip arts. So, kinukuha ko siya sa Google. So, pag open nyo, ito yung ating work area. So, andito yung mga buttons. So, ito yung ating select tool. Yung shape, lasso tool. Edit points. Ito medyo complicated yung edit points na yan. Tapos, ito yung mga line tools, mga iba-ibang lines. Ito yung basic shapes. Sa basic edition, ito yung mga basic shapes na makikita nyo. So, nandyan lahat yan sa basic edition. Ito yung mga special shapes na makikita nyo lang sa, I believe, designer edition pataas. So, designer edition and business edition, may mga special shapes kayo makikita. And then, ito yung freehand tool. So, yung mga magaling mag-drawing, pwede mag-drawing dyan. Ito yung ating text tool. Ito yung notes. So, kung gusto mo maglagay ng notes, pag nagle-layout ka, pwede mo lagyan yan. And then, eraser tool and yung knife tool. Ito yung eyedropper yan. Okay. And, dito naman sa kanan, wait lang. Ayan. Dito sa kanan, medyo maraming tools. So, ito yung sa page setup. Sa page setup, nandito yung paper, media size, cutting mat, kasi pwede kang gumamit ng electrostatic mat, may 12x12 mat, 12x24, that's for Cameo 4, Cameo 1, 2, 3, 4, 5, yung 12x12 and 12x24. For portrait 1, 2, 3, 4, 8x12.
So, bago na yung ating cutting mat, 8x12 na for portrait. And then, meron din tayong pang stamp. May pick scan din tayo. So, kung gusto nyo yung i-scan lang yung image para makat siya, meron tayo nyan. And then, for Curio 2. Wala tayong Curio 2. So, nandito yung grids. Kung gusto mo makita yung mga grids dyan. And then, ito yung registration marks. Okay? Dali. Paano ba ito i-focus? Ayan. Hindi ko lang paano siya i-focus. Basta, andyan yung registration marks. Ito yung lalabas yung mark na yan. Ayan. That's for print and cut. So, kung meron kang gagawin na sticker, gusto mo siyang i-print, then i-cut, registration marks ang kailangan mo for print and cut. Okay? And then, ito yung sa pick scan tool. Sorry, nakalimutan. Ito yung mga special tools. Yung pinakita ko kanina, embossing tools, nandito yung settings niya. Score and emboss, pwede na rin tayo. Ito yung print and emboss. Ayan. Power engravers for Curio 2. Heat pen for Curio 2 and Cameo 5, Portrait 4. Meron na yung heat pen. Pwede ka na mag-foiling with the heat pen. And then, ito yung leather punch tool. So, meron na tayo niya. Ito, 3D sa ano to. Yan, sa 3D printer ni Silhouette. Ayan, pwede mo na siyang erekta kasi na ilagay. Tapos ito yung for colors, kung gusto mong mag-separate ng layers, lalagyan mo siya ng color. And then the line tool, line style. Ito yung select trace area for print and cut purposes. And ito yung mga adjustments for brightness, contrast, invert, sepia, ayan, tint, nandyan siya. And then, ito yung nandito yung mga tools natin for text. Ito yung, pwede kang gumawa ng sarili mong font. Pwede kang ang tawag dito, kung magaling ka sa calligraphy, pwede mo siyang scan and then pwede mo siyang gawing sarili mong font. Yan, dyan yun. And then, ito yung transform tool, mga rotate. Andyan yung mga rotation. Kung gusto mo siyang gawing medyo vertical, ayan. Shape. Yung mga parang mga naka 3D type, ganun. Ayan, so, ito yung medyo mga complicated na mga tools pa na medyo matagal-tagal pa nating aaralin. So, this is for basic lang muna tayo para hindi kayo mahirapan. So, for basic tools, o nga pala, sa library pala, pag bumili kayo ng machine, you have 100 free shapes. So, pwede nyo gamitin pag-practicean yun, i-cut. Yung iba kasi dito, binili ko na to eh. So, ayan. Marami ito yung mga binibili ko sa Silhouette Studio and sa Etsy. Ayan. So, may mga flowers dyan. Shaker. Kasi ako more on cupcake toppers ako eh. So, ayun. So, for basic shapes, halimbawa gusto mong mag-cut ng square. Ayan. Pwede mo naman siyang gawin. Square. Kakat natin yan. Ayan. So, yung pwede mo siyang lagyan ng color para mag-separate ka ng layer. Halimbawa, gusto mo siyang i-offset. Lagyan mo pa siya ng isang shape sa likod. Offset, maglalagay ka ng isa pang size sa likod. So, ayan. Pwedeng internal or external. So, pag in-adjust mo yan, lalaki yung distance niya. Usually, ginagamit ko to for cake toppers para magkaroon ng dimension at saka layers yung cake toppers. So, ayan siya. Ayan yung offset. See? Ayan. So, kung gusto mo rin naman ng heart, meron na dito for special shapes yan. Kung wala ka niyan, punta ka ng Google. Kuha tayo ng heart. Okay. Heart. Kailangan naka-PNG as much as possible. PNG tapos black ang gagawin nyo na color. Better yon, mas madali siya kasing i-trace. Wait lang. So, i-merge natin siya dito para dito na rin siya natin ma-open. Ayan. Hindi ko na din download yung pinaka-PNG niya. As long as black siya. So, ang gagamitin nyo dyan is yung select na trace tool. Select trace area. Okay.
So, kung mabilis ako, sorry ha, ayan. So, di ba na-trace na niya yung image? Mas madaling mag-trace kung all black. Pinakamadaling mag-trace ng all black. So, ayan na, nalagyan na natin siya ng color. Kahit wala ka dito, netong special shapes, kasi ito for business edition and designer edition. Kasi may heart na dito eh. Kahit wala ka nito, pwede kang magkaroon ng mga special shapes as long as ang kukunin mo are PNG file and mas maganda naka-black siya. Para mas madali mo siyang i-trace. Ayan. At saka, as much as possible, high resolution para hindi ka mahirapan mag-trace. Hindi siya ang tawag dito, kasi pag di-double click mo yan, lalabas yung mga points niya. Pagka hindi high resolution yung nakuha mo, napakaraming points niyan. Ika-cut ng machine yan, dadaanan ng machine yan lahat ng points na yan. So, kita nyo. So, yung ating, tawag dito. Yan, yung points na yan, yan yung dinadaanan ng machine sa pagka-cut niya. Ayan. So, kung hindi high resolution yung image mo, napakaraming points yan, lahat yan dadaanan. Parang baku-bakong daan na ika-cut ng camera mo. So, as much as possible, ganyan siya ka-smooth para maayos yung pagkakakat ng machine. So, Portrait 4 and Cameo 5, ang pagkakaiba lang nila is yung size. Pero, mas mabigat ang force ni Cameo 5 kasi meron siyang carriage 2. So, yung carriage 2, pwede mo lang lagyan yon ng mga special tools like the craft blade, embossing tool, heat pin, yung rotary blade. So, mga special tools lang. May number naman yun. Teka, pakita ko sa inyo. So, kung makikita nyo, ayan, may numbers yung mga blades. Pwede natin yun dito. Ayan. So, may number yung blades. Kung para saan carriage mo lang siya pwedeng gamitin. So, meron 1, meron 2. So, pag nakalagay na 2, dito mo lang siya sa carriage 2 pwedeng gamitin. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa ibang blade carriage. Diyan lang siya. Kasi ang carriage 2 blade ni Cameo, mabigat. Mas mabigat ang force niya compared sa carriage 1. So, ayan. So, kung nakalagay 1, dito lang siya sa carriage 1 mo pwedeng ilagay. Hindi mo na siya pwedeng i-attach kung saan-saan. So, si Cameo 5, may carriage 1 and 2. Si Portrait 4, Portrait 1, 2, 3, isa lang talaga ang carriage. Pero may special tools na siya na bago ngayon, pwede na siya ng heat pin. So, yun lang ang pwedeng special tools sa kanya, yung heat pin. Ayan. Diba? Blade 1 lang din na nakalagay. Kita nyo ba? Yun. So, medyo, medyo mahaba at complicated ang mga cutting machines na to. So, itong cutting machines na to, hindi mo siya magagamit, hindi ka makakapag-cut kung wala ka nung Silhouette Studio. Si Dominator, magagamit mo lang to kung meron ka ng mga cutting dies. Wait lang, kita nyo yung kalat ko. So, si Dominator, ito, Dominator, magagamit nyo lang siya kung meron kayong cutting dies. Katulad nito mga to. So, ayan. This is from Crafters World Enterprises. So, lahat ng dies ko is from Crafters World Enterprises. And, ayan. So, standard yung shapes niya. Pati yung size niya. Ito, pwede mong baguhin yung mga sizes as long as kasya siya dun sa cutting mat. Ito yung ating cutting mat. Crafter. So, sa next part tayo mag-test cut para mapakita ko sa inyo yung different materials as well as the different blades na pwede natin gamitin sa Cameo 5 and sa Portrait 4. So, yun muna for now kasi medyo mahaba, diba? Alam nyo medyo complicated ang mga cutting machines. From Dominator to Silhouette machines, medyo maraming process, maraming tutorials tayong pwedeng ilabas para dito sa mga machines na to. So, for now, pinakita ko muna sa inyo and magsasample ka tayo sa next video. Hayaan nyo, pipilitin ko na makapag-upload ng regularly para sa
mga subscribers ko, lalo na yung mga bago. Thank you so much. At saka doon sa mga luma pa na hanggang ngayon nakasubscribe pa rin sa akin. Thank you so much. Sana i-share niyo yung channel ko, yung videos, para mas marami pa tayong matulungan na mga crafters and yung mga gusto pang matuto about dito sa mga machines ito. So, thank you for watching. Abangan niyo yung part 2. Okay? Thank you so much for watching. Bye!